Isa po mapagpalang panonood sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Ikinagagala ko po na makasama po kayo dito po sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang kanyang pangalan sapagkat patuloy po tayong nag-aaral ng kanyang mga salita at patuloy po nating tinutuklas ang mga leksyong ating mapupulot dito po sa ating tema. We're talking about God's love and justice. Titignan po natin how the Bible presented our God, who is a loving God, but at the same time, He is a God of justice. Pinag-usapan po natin nung nakaraan. We talk about the covenantal love. And we look at 3 points, God's character, God's covenant, and God's command. Kung inyo pong na-miss ang pag-aaral na yan, we invite you to view or to replay or to review. Ito pong aming pong ginawang pag-aaral nung nakaraan sapagkat it's foundational. We are building up yung ating pong mga discussion and topics
And hopefully, by God's grace, it will lead us to a better understanding of the balance between love and justice sa ating Panginoong Diyos. At ganun din naman, napakalagang maintindihan natin ito sapagkat ito yung makakatulong upang makita natin who God is. Anong klaseng Diyos siya? That He loves us but at the same time, He hates sin. Okay? Because God and sin cannot coexist. Kaya po makikita po natin sa cross of Calvary. Sa pamagitan natin Panginoon Kristo, He's a God of love, but at the same time, the cross is a symbol of love and at the same time, a symbol of justice. It's symbol of justice. Why? Because yung punishment for sin. Ano? So anyways, marami pa tayong mga pag-aaral na gagawin yan. Pero sa pagkakataon po ito, magpapatuloy po tayo at pag-uusapan po natin ang napakagandang topic na naman natin ngayon. Pag-uusapan po natin to be pleasing to God. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa pag-aaral na ipinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries. At itong pag-aaral nito ay inihahandog din po sa inyo ng Hope Channel. Purihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat tuloy-tuloy po tayong nakakapagpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan po ng social media, ng radyo at maging ng telebisyon. Purihin ang ating Panginoong Diyos, tunay na napakabuti niya sapagkat tuloy-tuloy po natin itong nagagawa and this won't happen if not because of God's grace, God's mercy, God's providence, and especially maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan na kayo po ay nagpapagamit sa ating Panginoong Diyos sa inyong patuloy na pagsubaybay, sa inyong patuloy na pananalangin at sa inyong pong patuloy na pagsuporta by God's grace, tuloy-tuloy po nating nagagawa ang pag-aaral na ito. Maraming salamat po sa mga nagpe-pray, nangangamusta, nagsishare ng kanilang mga resources and blessings para po nang sa ganun ma-improve nating patuloy ang ating mga gawain at hindi lamang ma-improve, makapagpatuloy po tayo at patuloy na makapag-share po kami sa inyo ng mga reflections po namin from the Word of God. Muli po maraming salamat at ang dalangin po namin ay patuloy pa nawa kayong pagpalain. Ingatan, gabayan at sama ng ating Panginoong Diyos at sa pagpapalang inyo pong marireceive nawa po ay patuloy kayong gamitin ng ating Panginoong Diyos para ang gawaing mga katulad po nito ay makapagpatuloy sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kung ito po una pagkakataon na nakakasama namin kayo, again, we invite you to like, to subscribe, to hit the notification bell, to follow our page para po nang sa ganon, ma-notify kayo ng mga pag-aaral namin ginagawa. Kung nanonood kayo sa television, pakishare nyo po sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay. At ganoon din sa radyo, binabati ko po kayong lahat. At nawa po mga kapatid, mga kaibigan, ang pag-aaralan natin ngayon maging pagpapala sa inyo. And at the same time, sa mga nanonood sa social media, ini-invite ko po kayo to share this program. Pakikapin niyo ang link o i-click nyo lang yung share button dyan kung nanonood po kayo sa social media. At madali lang po, no? May babahagi na natin ang pag-aaral na ito sa maraming mga tao. And by God's grace, hopefully, it will be a blessing to a lot of people. Kung maging blessing po sa inyo, hopefully maging blessing pa sa iba. At muli po, salamat sa ating Panginoong Diyos na naggagabay, nag-iingat at nagmamahal sa atin kung kaya naman tuloy-tuloy na tayo'y nakapaglilingkod hindi lamang po sa online, maging sa mga face-to-face na paglilingkod. Ito po mga susunod na linggo, ito po mga susunod na araw, ang inyo pong lingkod will be traveling, will be busy, going to different places. Pakisama nyo po sa prayers, ano? I'll be traveling to different countries at tayo po ay inatasan ng ating ng Adventist World Radio to go to these places. And at the same time, I want to say thank you sa lahat po ng mga kapatid, mga kaibigan na nagbubukas ng kanilang mga tahanan, ng kanilang mga nag-share ng kanilang resources kung kaya po nagagawa po natin itong mga paglilingkod na ito. So muli po maraming salamat po and let's continue praying for each other and by God's grace, hopefully ay patuloy na maipalaganap ang Ebanghelyo, makapag-train po tayo at ma-encourage natin ang mga kapatid, mga kaibigan natin na mas lalo pang makilahok sa gawain natin Panginoong Diyos so that He will come
very soon. Sana dumating ng ating Panginoong Diyos para matapos ng lahat ng mga problema at pagsubok na ating hinaharap. Sa pagpapatuloy, let's invite the presence of God. Let's invite the wisdom that comes from the Lord. Let's invite the Holy Spirit to illumine our minds para na sa ganun maunawaan po natin ang ating pag-aaral. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakilang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po at ngayon pong muli ay nagkasama-sama po kami upang mag-aral ng inyong mga salita. Patnubayan niyo kami, Panginoong Diyos, at anumang mga bagay na aming mga mapapakinggan, mababasa, mga bagay na mga aming pong mapag-aaralan ay maitanim po nawa sa aming mga puso't isipan. Makatulong sa paglago ng aming relasyon sa inyo. At tulungan kami, Panginoon, na sa aming mga sarili, o hindi sa aming mga sarili, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay magawa po namin sapagkat sa aming mga sarili kami po yung mga mahihina at walang magagawa. Muli po, mahal na Diyos, sinusuko namin mga sarili sa inyo. Pangunahan niyo po kami at gabayan kami. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So muli po, isang mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. At kami po ay lubos na nagagalak, natutuwa na makasama po kayong patuloy sa pag-aaral na ating ginagawa. Pinag-uusapan po natin is the God of Love and Justice, or God's Love and God's Justice. At ang topic po natin ngayon, to be pleasing to God. Napakagandang title, ano? Na tayo ay, yung ating gagawin ay magiging katanggap-tanggap, kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos. Ano? Kasi, alam nyo naman, dito sa mundong ating ginagalawan, we cannot please everybody. May kasabihan tayo ganyan, we cannot please everybody. You might be doing your best, but sometimes it's not enough to please yung mga tao na nasa paligid natin. Pero ang pinakamaganda is that we should be pleasing God. Ang tanong, posible ba na ma-please natin ang ating Panginoong Diyos? Anong sinasabi ng Biblia? Na kung paano at sa anong paraan na pi-please ang ating Panginoong Diyos? Yan ang mga bagay na ating pag-uusapan dito po sa ating pag-aaral na ginagawa ngayon. At kaya po, nawa po ay hanggang sa dulo ng pag-aaral na to, makakasama po namin kayo para sama-sama tayo nalalakad at mamumuhay na nagpupuri at ang ating mga ginagawa ay kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa Zephaniah 3:17, which is our key text sa pag-aaral na ito, "The Lord your God is in your midst, the mighty one. He will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing." Okay? Ang ganda po nito. Pag-uusapan pa natin to ng mas maigi pa as we talk about the 3 points ng ating pag-aaral. And of course, as usual, alam nyo naman, I will summarize the lesson into 3 points na nawa po maging madaling paraan para maunawaan, maintindihan, ma-share ninyo sa inyong mga kaibigan, sa mga kapatid, at maaalala po ninyo itong pag-aaral natin. And kung meron po kayong ibang makukuhang leksyon, ibang mga paraan ng pag-summarize, then well and good, praise the Lord. Kasi bakit po? We are simply sharing with you our reflections. And we invite you, of course, to always read the Bible. Basahin ang banal na kasulatan dahil ito pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos ay makakatulong upang nang sa ganon, personally makilala natin siya at lubago ang ating relasyon sa Kanya. So muli po, I'll be sharing with you 3 points sa ating pag-aaral nito. The 3 points of to be pleasing to God. And the first letter I na gusto ko pong i-share sa inyo as we're talking about to be pleasing to God, let's look at the picture. Let's look at the first letter I, the image. What do you mean image, Pastor? Let's look at the image kung paanong inilarawan o ipinakita o pinicture o dinescribe ang ating Panginoong Diyos muna sa banal na kasulatan. Because again, since we're talking about to be pleasing to God, na maging kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos, tingnan muna natin kung paanong sa banal na kasulatan inilarawan at dinescribe ang ating Diyos. Kaya naman yung first letter I natin is the image. At ang gagamitin nating kwento ay walang iba, kundi ang kwento ng the prodigal son, that can be found in Luke 15:11-32. Ano pong nangyari sa kwento? Just to give you a recap, okay, or as a review or a summary of the story of the prodigal son. Ang nangyari, mga ginigilo ng mga kaibigan, mga kapatid, yung isang anak
ay gusto niya nang makuha yung kanyang mana, yung kanyang inheritance early. And when he got it, ang ginawa niya po, iniwan niya yung kanyang pamilya, iniwan niya yung kanyang tatay, at pagkatapos ay kanyang ginamit sa kalayawan ang kanyang salapi. Marami siyang kaibigan nung panong siya'y maraming salapi, pero ang nangyari po ay later on naubos, pati mga kaibigan niya, naubos hanggang dumating sa point na kailangan niyang magtrabaho at yung kanyang trabaho ay yung para siya'y makakain ay yung kinukonsider na isa sa mga pinakamababa ng mga trabaho during that time, lalo na sa mga Hudyo. Okay? Kasi remember mga kapatid, sila ay, they are not supposed to touch any unclean things. Okay? And even unclean animals. At ang nangyari po ay, he was, already doing that kind of work para nang sa ganun ay matustusan ang kanyang mga pangangailangan at siya'y makakain. At minsan sa sobrang kagutuman, again, I'm paraphrasing the story, binibigyan natin ng more imagination dito po sa nangyari sa story. Sa sobrang kagutuman marahil, there are times that he wants to eat the food of the pig. Okay? Basahin natin, ang ganda pagbabasahin natin yung buong story sa Luke 15. At ang nangyari mga kapatid, mga kaibigan, nung dumarating na sa point na talagang siya'y gutom na gutom at nakikita niya yung hirap ng buhay niya, na-realize niya yung mga servants ng kanyang ama ay mas maganda pa ang kalagayan at nakakakain pa ng masarap kaysa sa kanyang pinagdadaanan. And so ang sabi niya, let me go back to my father. I will admit na ako'y nagkamali at ako ay, he started practicing yung kanyang speech, yung kanyang sasabihin. At ito na, nung siya'y naglakbay ng pabalik, ang sabi sa Luke 15:20, when the prodigal son was still a great way off, napakalayo pa, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. I can imagine mga kapatid, the father, he was able to see his son. It could be that the father has been waiting for the son to come back. At hindi lamang po the father was waiting for him to come back. Yung father, when he saw his son, just imagine mga kapatid, mga kaibigan, yung kanyang anak, nalulun sa mga kalayawan at nagtrabaho na sa isang mahirap na sitwasyon, it could be that even the physical stature of his son is completely different nung siya'y nasa bahay niya ng kanyang ama. And yet the father was able to identify that it is his son. Kaya ang ganda nung pagkakasabi sa story, malayong-malayo pa. Na-identify na ng ama na yun ay kanyang anak. It only shows the great love of the father to his son. And then he ran. Hindi pa nakakalapit ang anak, tumakbo na ang tatay upang salubungin ang kanyang anak at kanyang pinaghahalikan at niyakap ang kanyang anak. Mga kapatid, mga kaibigan, ito'y nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ang lumalapit sa atin. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan para i-reach out tayo. Kaya sabi po dito, even though it was considered less than dignified in such times for the master of the house to run out to meet someone, the father in his great compassion ran out to meet his son, and more astonishingly, restored him to his household, even throwing a celebration in his behalf, signifying the great compassion of God for each wayward person and the delight he takes in even a single person returning home. And so the image that is being portrayed is that God is a God of love and compassion, and He delights in seeing His children, His son, His daughter, coming back, responding to His love. Mga ginigilan ng mga kapatid, this is the image na pinapakita sa atin of what kind of God we have. Tandaan nyo po, sa mundong ating ginagalawan, kapag yung ating mga anak, or let's say mga kaibigan, nagkasala sa atin, at pagkatapos, imagine na lang kung meron kayong ganitong klaseng anak na sabi niya, akin na lahat ng mana ko. The father, sa ating human perspective, might have all the right to say, okay, kinuha mo na, bahala ka na.
Kinuha mo na yung mana na makukuha mo pa lang kung mamamatay ako. Parang ang dating, gusto mo na ako mamatay. Ano? Parang gusto mo na ako mamatay. Kinuha mo na ngayon, sige, bahala ka sa buhay mo, anong mangyari sa'yo. Pero ang Ama ay iba. Ang Diyos ay iba. He recognizes us. He loves us so much. And He's reaching out to us. Kaya po yung key text natin sa Zephaniah 3:17. The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by His love. He will exult over you with loud singing. He is in our midst. Kaya nga po mga kapatid, mga kaibigan, I remember when I was taking my doctorate at IAS, yung isang subject namin nagpapaalala, at of course sa banal na kasulatan nagpapaalala that God is really reaching out to His people. That God is a missionary God na ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos, He's the one reaching out to each one of us. Bago mo pa hanapin ng Diyos, o pag nagsimula ng hanapin mo ang Diyos, it's just because you realize that God has been looking for you all throughout. And so He is in our midst. He will save. He will rejoice. He will quiet us with His love. Ang ganda nga po dito eh. Etong text na to, nagpapakita ng delight ng ating Panginoong Diyos, that He is pleased. Tingnan nyo just about every word for joy and delight in the Hebrew language is packed into this single verse in Zephaniah 3:17. Nagpapakita na natutuwa ang Diyos. Nagpapakita na ang Diyos ay masaya sa Kanyang mga anak na nagre-respond by faith, nagre-respond sa Kanyang pagmamahal. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, parang yung ilustrasyon, no, na imagine nyo kung merong isang bata na out of his love, he prepared something, siya ay nagsulat, at alam mo yun, tapos siya ay nag-ipon, at pagkatapos rinigalo niya sa kanyang ama. Di ba, yung joy na nararamdaman kakaiba. Ito lamang po, no, yung mga anak ko nakakatuwa kasi they've been saving some money, and then nagulat ako nitong mayroong isang season, they gave me their gifts. Alam niyo yun mga kapatid, kung tutuusin, you can buy that. It's easy to save money and buy that. Pero yung malaman mo na yung iyong mga anak, bibigyan ka ng ganun, ibang saya mga kapatid. Sobrang saya. Alam mo yun, it's not even about the things. It's not even about the material na kanilang binigay. It's about their thoughtfulness. It's about their, their love. It's about them being young and learning how they can sacrifice. Na they could have used the money for other things and still, they gave me something para nang sa ganun maparamdam nila yung pag-ibig nila. So, ganun mga kapatid. Ganun yung feeling nating mga magulang, tayong mga earthly parents, ganun ang nararamdaman natin. Kahit nasabihin mo pang, kaya mong bilhin yan, kahit nasabihin mo pang, ikaw rin naman ang nagbigay ng blessing sa kanila, at the end of the day, yung thoughtfulness, yung sila'y lumalaki, na naiintindihan nila yung value ng pagbibigay, ibang joy ang nadarama, ibang joy ang naidudulot sa puso ng isang magulang. Kaya, ang Diyos, mga kapatid, is pictured as a Father who loves us so much that even though He doesn't need anything, even though He is complete, although He is already very happy with who He is clear of Himself, He delights, He's pleased na nakikita yung kanyang mga anak na ginagawa ang kanyang kalooban. And that's why, to be pleasing to God, we need to clearly see the image being portrayed in the Bible that God is a God of love and He is a Father who cares about us. He's a Father who delights in His children. Kaya tingnan niyo po sa parable, He's in the midst of His Son. Pinuntahan niya yung kanyang anak in the midst of His Son. Hindi siya malayo. Linapitan niya at pinaghahalikan niya. Nung bumalik yung anak, he was very happy. And that's why nagkaroon pa ng celebration doon po sa prodigal son. Kaya ganun din mga kapatid, the Father, God is pleased
He delights sa ating mga mananampalataya na nagre-respond sa pag-ibig niya. Kaya sabi po sa Isaiah 62 verse 4, "You shall no more be termed forsaken, and your land shall no more be termed desolate, but you shall be called, my delight is in her, and your land married. For the Lord delights in you, and your land shall be married." Okay? So makikita po natin dito, the image that is being portrayed is that God is delighted. Ang Diyos ay pleased. Ang Diyos ay natutuwa. He's pleased with His people. He's pleased sa respond ng kanyang mga anak. And later on, titingnan po natin yung second letter I natin. No? Ang gusto ko lang i-establish dito, sa banal na kasulatan, pagbabasahin nyo po ng buo, and even with these few verses na ating binabasa, ng Diyos ay natutuwa. Mapiplease natin ng Diyos. Okay? Mapiplease natin ng Diyos. Mamaya natin pag-uusapan kung paano, ano yung proseso niyan. Ano? Pero ngayon, tinitingnan lang natin that God is happy. God is pleased. Tulad po ng binanggit ko kanina, tayong mga magulang, di ba, natutuwa tayo. One time, alam nyo mga kapatid, pinag-uusapan namin nung aking mga anak, kasama ko yung asawa ko, nagda-drive po kami, tapos nagbibiroan kami. Sabi ko sa mga, kasi yung mga in-laws ko, mga doctors, may doctors po kami in-laws na may surgeon, tapos may dentist, tapos yung iba talagang yung mga kanilang work, mga maayos sa computer, biniro ko yung mga anak ko, sabi ko, "Anak, ako ang pinakamahirap sa family ni mami mo." Sabi ko, sabi ng anak ko, "No, Daddy, you're rich. Mas rich ka, Daddy." Sabi ko, natatawa na lang ako, sabi ko, "Hindi anak, paano nangyaring rich si Daddy, ganito, ganyan." Tapos alam mo, nagulat ako mga kapatid. Sabi ng anak ko, "Daddy, you are rich because you are rich in God." You are rich in God. At alam niyo mga kapatid, nung sinabi ng anak ko yon, it pleases me to hear that from my children saying na, "You are rich in God. You are rich in the Lord." And that's why, yung blessings niya, yung paggagabay niya, yung pagpapalaan niya, yung pagmamahal niya, talaga na nga naman kung titignan mo. Pag nasa atin ang ating Panginoon, we are rich in His love. We are rich in His presence. We are rich in Him. Amen? But the point is, when I heard my children saying those words, it pleases me. Because it gave me, mga kapatid, na the impression, I may be imperfect as a father. I commit mistakes. I'm not always right. Madalas, ang inyo pong lingkod, nagkakamali. Yun nga po, nakikwento ko sa inyo pagminsan, yung ating temper pagminsan, naiinis tayo. Pero still, mga kapatid, to hear my children saying words about God, about being rich in the Lord, it pleases me. Natuwa ako. At alam niyo mga kapatid, nakakaiyak nga tuwing naiisip ko. Kasi alam niyo, to hear that from them, nakakatuwa makita mga kapatid that they are growing in the Lord. That they understand that it's about relationship with the Lord. It's about our faith in Him. It's about our relationship with Him. So, kumbaga mga kapatid, ang gusto kong i-emphasize dito, kaya ko po sinasabi yan, kung tayong mga earthly fathers, earthly mothers, ay napiplease sa ilang mga ginagawa ng ating mga anak, pinapakita ng banal na kasulatan na ang Diyos ay napiplease even though we are sinners. Even though, mga kapatid, God doesn't need anything, He delights in us. At ipapakita natin pamamaya yan. Ito, basahin mo natin itong Proverbs 15:8-9. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. Ayan ha. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is acceptable to Him. Pasahin nyo pa to. The way of the wicked is an abomination to the Lord, but He loves him who pursues righteousness. He delights in him who pursues righteousness. So natutuwa ang ating Panginoong Diyos doon sa mga pino-pursue
ang katuwiran. Sinusunod ang kanyang kalooban. But, of course, lagi nating ina-emphasize ito. We need to understand that the things that will please the Lord should be the product of love or faith sa ating Panginoon Diyos. Yan yung sunod na letter I kasi natin. No? Pero gusto nating i-emphasize dito, merong mga bagay na the Lord is not happy. It's an abomination to the Lord. He's not happy, especially if we're doing things na hindi ayon sa kanyang kalooban. Pero pag ginagawa natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, the Lord delights in us. He is pleased in us. He's happy with us. Especially if we're doing it with the right motive and right purpose and right reason. Kasi mapapansin niyo po sa New Testament, yung mga Pariseo, ginagawa nila yung tama, but God was not pleased with them. Why? Because they were doing things, the right things, for the wrong motives and reasons. So dapat right things with right reasons and right motives. Pero ang point again, the image being shown to us, God is pleased. He is a Father who loves us and He delights in His children. And He delights when we pursue righteousness. Pag ginagawa natin ang kanyang kalooban at kanyang kagustuhan. Kaya nga po dito mga kapatid, mga kaibigan, sa pinag-uusapan po natin, natutuwa ang ating Panginoong Diyos pag ginagawa natin yung kanyang kagustuhan, yung tama. At ano yung tama? Siyempre, babalik tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sa mundong ating ginagalawan, ng salita ng ating Panginoong Diyos ay hindi na napapahalagahan. At ang salita ng ating Panginoong Diyos ay binabahala na ng karamihan. Ang nangyayari po, mga ginigiliw na mga kaibigan, ang mga tao ay nawawalan ng tamang landas. Hindi nila alam kung saan dapat pupunta. Hindi nila alam kung ano ang tama at mali. And so, for us to know the right things, to pursue righteousness, we need to go back to the Bible that shows us who God is, that introduces us to Christ, our righteousness, and He leads us in the paths of righteousness. He leads us to the right way. So, number one, we look at the image. Now, let's go to the second point. Yung sinabi ko po kanina, ingredients. Okay? Let's look at ingredients. Ano ang ingredients para nang sa ganon ma-please natin ang ating Panginoong Diyos? Kanina, napahiwati ko na kanina, pero sasabihin na lang natin clearly ngayon. In Hebrews 11 verse 6, pakinggan po ninyo. Without faith, it is impossible to please Him. Without faith, it is impossible to please Him. Anong ibig sabihin nito? Yung sinabi ko po kanina, we can be doing the right things. But if there's no faith, it's impossible to please Him. We could appear to be righteous, to be so righteous. We could appear to be giving so much. But if there's no faith, if there's no love, it's impossible to please Him. And how do we have this kind of faith? We need to understand. Yung umpisang-umpisa pa lang natin. We need to understand the love of God in order for us to respond in faith. As sabi po sa Romans 5:8, God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ang nangyari, mga ginigiliw na mga kaibigan, mga kapatid, makasalanan pa tayo, minamahal na tayo ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay mga nagkakasala, nagkakamali, hindi pa natin iniisip ang Diyos, mahal na tayo ng ating Panginoong Diyos. Again, mga kapatid, pwede nyo pong balikan yan sa mga last studies po natin. Okay? Mahal na tayo ng ating Panginoong Diyos. Wala pa tayong ginagawang tama because His love is unconditional. But in order to fully experience His love, you have to enter into the covenant with Him. Kaya po nangyari mga kapatid, mga kaibigan, pag naunawaan natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos na kahit hindi pa natin siya iniisip niya na tayo. When we allow
our hearts to be moved by the love of God. Pag naunawa natin that He's the one reaching out to us, He's doing all things para nang sa ganun mag-respond tayo at ma-win tayo pabalik. At katulad nung prodigal son manumbalik, mga kapatid, that's when the time we respond in faith in His love. But we need to understand, it's Him who initiated it. Tingnan niyo po ito. Without God's intervention, fallen people are incapable of bringing anything valuable to God. Yet God in His grace and mercy has made a way through the work of Christ. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, naging posible upang nang sa ganun, tayo ay makarespond in faith. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos, naging posible para tayo ay makapagpuri sa ating Panginoon Diyos, para maging kaaya-aya at maging pleasing ang ating mga kilos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. That's why Christ died for us. Because sa ating mga sarili, we are incapable of bringing anything valuable to God. Kasi tulad po na sinabi ko kanina, tingnan nyo mga kapatid, posibleng active na active tayo naglilingkod. Pero ang purpose natin, iba. Purpose natin, para nang sa ganun, we can keep our position. Ano? Kaya tayo nagbibigay para makakuha tayo ng appreciation. Kaya tayo nagsosupport sa mga gawain para nang sa ganun, sikat tayo. Pwede natin ginagawa yung tamang mga paglilingkod. Pero ang Diyos na nakakabasa ng ating mga puso, siyang nakakaalam. Kaya naalala niyo mga kapatid yung kwento sa babae, 2 mites na yung binigay. Yung ibang lalaki ng binibigay. Pero ang sabi ng ating Panginoong Diyos, yung nagbigay ng 2 mites, yung maliit na halaga, she gave her all. Yun ang binigyan pansin ng ating Panginoong Diyos. Yun ang pleasing sa ating Panginoong Diyos. Kasi why? She gave her best. She gave it all. She responded in faith to the call of God. Kasi we can be doing the right things, but not as a result of faith. We can be doing the right actions, but not as a result of love. We can be preaching, helping, doing a lot of good things. Pero kung hindi dahil sa pag-ibig, it's invaluable. Kaya in reality mga kapatid, it's only when there is love, when we respond in faith in Christ, kaya nagiging posible na tayo ay maging kaaya-aya at maging pleasing sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, it's not because of our action. Kaya hindi natin ipagmamalaki. It's all because of what Christ did for us. Basahin natin itong Hebrews 13:20-21. Ang sabi po dito, "Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of eternal covenant, equip you with everything good that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen." Ang sabi dito mga kapatid, mga kabilan, it is God who equips us with every good work na magiging pleasing sa ating Panginoong Diyos through Jesus Christ. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaya mga kapatid, without faith, it's impossible to please Him. Yung ating mga kilos na magiging kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos ay dapat bunga ng ating pagresponde sa Kanyang pag-ibig sa atin, sa ating pagkaunawa na tayo mga makasalanan and yet minamahal niya tayo, and that's why we're doing all these things. It's all because of His love. It's not because of any other reason. While we are doing service, while we are doing sacrifices, it's not for any other reason, but because we have understood that God loves us. We responded in faith to what He did for us. And that's why mga kapatid, our actions, we will be equipped in every good work that will be pleasing in His sight. Through the one who alone is worthy of love and is Himself perfectly righteous, each one of us can be counted righteous and counted among God's beloved who will live with Him in perfect love for eternity.
Kaya papasok ulit dito mga kapatid yung righteousness by faith. Okay? Again mga kapatid, when we accept Jesus Christ, when we respond in faith to His grace and to His love, yung kanyang righteousness is covered in us. And that's why we are covered by the righteousness of Jesus Christ. And because of that righteousness that is covered in us, ano po nangyayari? Ito rin ang nagbibigay sa atin ng kalakasan at kakayanan para nang sa ganun makagawa ng mga bagay na kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos. Kaya po yung tanong kanina, yung ating sinasabi kanina, posible ba na gumawa ng mga bagay na tama, maglingkod, pero ang nangyayari, hindi kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos? Posible. Posible, kaya nga po, maging sa lumang tipan makikita ninyo, magtatayo sila ng mga temple, o hindi lang temple, yung mga place of sacrifice, yung mga altar, magbibuild sila ng altar, and some of them are not acceptable. Why? Because of their wrong reasons. Because of their wrong motives. They're doing specifically all the correct details, all the correct yung details and facts, yung mga let's say yung sukat, lahat alam na alam nila. Word for word, alam na alam nila. But it's not because of faith. And so it's impossible to please the Lord. But when we have faith, and when we are covered by the righteousness of God, what happens? Yung ating mga kilos na bunga ng ating pananampalataya, pagresponde sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos at siyang nagbibigay ng lakas sa atin, ito'y nagiging kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos. I hope mga kapatid, I'm making myself clear dito po sa ating pinag-aaralan ngayon. I hope I'm making myself clear dito po sa mga bagay na aking binabanggit. Na yung mga bagay na magiging kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos ay yung ating mga paglilingkod at pagkilos na bunga ng ating pagresponde sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, bunga ng pananampalataya, bunga ng ating pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya ito po maganda. We need to let God evaluate our hearts. We need to let God na ipakita ang ating mga puso kung ang reason ba ng ating pananalita, ang reason ba ng ating paglilingkod, ito ba ay dahil sa pag-ibig? Ito ba ay dahil sa pananampalataya natin sa kanyang biyaya na tayo'y mga makasalanan and yet He loves us so much? Dahil ba doon naintindihan natin, and that's why we're doing these things? Because if we are doing things just for the sake of doing it, just for the sake of doing it for the sake of popularity, for the sake of position, for the sake of benefits, mga kapatid, mga kaibigan, then, baka hindi po yan maging pleasing sa ating Panginoong Diyos. At alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, minsan, ang easy natin na tumingin sa panlabas. And it's easy for us sometimes to judge people. Na ito, grabing pagmamahal niya sa Panginoon dahil sa kanyang mga ginagawang paglilingkod at marami pang iba. Yung iba naman sasabihin natin, ay ito, grabe naman, walang kaano-ano sa ating Panginoong Diyos, ganito, ganyan. But at the end of the day, mga kapatid, it's only God who knows the heart. It's only God who knows the heart. Wala tayong right to fully judge because we have no power to read the hearts of people. And yet, at the end of the day, mga kapatid, we can only assume, no? Pwede natin i-assume na yung kanyang paglilingkod ay bunga talaga ng kanyang pananampalataya, or it could be another reason, as we have seen all throughout the Scripture. But what's pleasing to God is when we have faith in Him, and the things that we're doing is simply the result of understanding that He loves us. He cares for us. Jesus died for us, and that's why we want to continue serving. We want to continue doing it. Naalala ko po nung ako estudyante. Sobrang adi ko sa evangelism, mga kapatid, mga kaibigan. Talagang grabe. Talagang imagine niyo, naalala ko po, nung ako ay estudyante, mag-i-evangelism ako ng 10 linggo tuwing summer break, tuwing yung semestral break. Alam nyo po, yan ay 2 linggo lang. Dati 3 linggo, tapos naging 2 linggo. Ang gagawin ko po, yung ika-4, ay yung final week
ng klase ng first semester, yung final exam, i-absent ko. Kakausapin ko lahat ng aking mga professor, pwede ko bang i-take yung exam ahead of time? Pag hindi pumayag, i-take ko na lang po pagbalik ko. Okay? I-absent ko yan. Tapos yung first week ng second sem, na yung unang pasok, yung isang linggo, i-absent ko rin. Kasi bakit? Para makapag-evangelism ako ng tig 2 linggo, 2 evangelism sa loob ng semestral break. Ganun mga kapatid, ganun ako ka-addict sa evangelism. Tapos tuwing December, ganun din, 2 rin yan. Tapos one time mga kapatid, tinanong ako ng isang professor. Sabi niya, Lex, you have already proven yourself to be an evangelist. Out of all the students here, isa ka sa pinakamaraming mga evangelism. Why are you still doing this? Alam niyo mga kapatid, nung tinanong niya yon, I could have easily said, I'm doing it because I love God. But I wasn't able to answer right away. Hindi ko nasagot. At naalala ko, nag-stammer ba yan? Yung hindi nakasalitaan ng diretso, hindi ko maibigay yung aking dahilan. And then I started to ask myself, why am I doing all these things? And doon ko na-realize, while my intentions during the beginning was very pure, later on, I already have other reasons why I'm doing it. I was doing it for other reasons, other selfish reasons, like popularity, like thinking na makuha ko yung mga award. Mga kapatid, I'm sharing this story para ipakita po sa inyo na posibleng ginagawa natin ng mga tamang bagay na mali ang ating dahilan. Na ginagawa natin ang ating paglilingkod, pero ang dahilan natin ay ang ating mga sarili. Kaya dapat maging ang Diyos ay laging dapat na tulungan tayo, hingin natin ang kapangyarihan niya, at hingin natin na siya'y tulungan tayo na maunawaan at makita at ipakita sa atin ang motibo natin para po nang sa ganun makorek tayo. May mga pagkakataon na we are already aware that we're doing it for the wrong reasons, but we struggle to do the right thing. We struggle to do it for the right reason. Mga kapatid, mga kaibigan, ito po ang gagawin natin. Number 1, we talk about the image. Number 2, we talk about the ingredients. Now, let's look at the last letter I, which is the invitation. If you are that person, if I am that person, tayo po mga kapatid, we already know. And yet, we struggle. We already know. And yet, it's hard for us na fully ibigay sa ating Panginoong Diyos. It's hard for us to give up yung mga bagay na alam nating hindi kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos. It's hard for us na gawin yung isang bagay for the right reasons. This is the invitation to us. And we will look at the story of when Jesus heals a boy with an unclean spirit in Mark 9:14 to 29. Ang nangyari po, merong bata na may unclean spirit, hindi mapalaya, hindi ma-cast out ng mga disipulo. At pagkatapos itong tatay ay lumapit na sa ating Panginoong Jesucristo at hindi ma-cast out ng kahit sino kanyang mga disipulo. At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hanggang kailan ba? Kayo mga pag walang pananampalataya, it's impossible to do this. And that's why in verse 23, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, and ni ating Panginoong Jesucristo, and Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes, if you have faith. And verse 24, immediately the father of the child cried out and said, I believe, help my unbelief. Naniniwala ko, tulungan mo ang aking pagdududa. The invitation for us. If we are having a hard time to give up the things that are not pleasing to God, or if we are already doing the right things, but if we're doing it for the wrong reasons, we need to have faith in the Lord, and we need to say the same words. We need to cry out and say, Lord, I believe you can help me. Help my unbelief. Tulungan nyo ang aking pagdududa. Mahal na Diyos, sapagat mga kapatid, it's impossible to please God without faith. Hindi natin magagawa.
Hindi rin natin magagawang makapagtagumpay at ang ating mga kilos mananatiling abomination o karumal-dumal sa ating Panginoong Diyos if it's not because of it. And so the invitation of God to us, the invitation of Jesus to all of us joining this study is to have faith in Him. And if you are doubting, if I am doubting, let's pray to the Lord. Lord, help my unbelief. Tulungan niyo, Panginoon, ang aking pagdududa. Without faith, it is impossible to please God. And yet, Jesus accepts even the smallest faith. And by faith, through the mediation of Christ, we can be pleasing to Him. Through faith and because of Christ's work on our behalf, we can respond in ways that please God. Similar to the way that a human father is pleased when a child brings him a gift that is otherwise worthless. Ang ganda nito. Kahit yung mga smallest act of faith, tulad nitong lalaki, ako'y nagdududa, Panginoon, pero ako'y naniniwala, tulungan mo aking pagdududa. It's pleasing to the Lord. Because why? It's a result of faith. It's a result ng ating pananampalataya sa ating mahal na ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, I hope and pray that we will continue to have faith in what Christ has done for us. At hindi lamang po yun, sabi po dito sa ating pinag-aralan, yung mediation ni Christ, yung kanyang pag-mediate para sa atin, may this continue to inspire us to be faithful to Jesus. May this continue to help us na maging malinaw at makita ang kanyang kalooban para sa ating mga buhay. Why? Because it's only through the power of the Spirit. It's only through what Christ did for us na ang ating mga kilos at ang ating mga ginagawa ay magiging kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos. And so the invitation is to have faith in Him. The invitation, mga ginigilo na mga kaibigan, mga kapatid, ay tayo'y sumampalataya at isuko ang lahat-lahat sa Kanya. At hindi lamang po isuko, tayo mga kapatid sa ating pagdududa, hingin natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Hingin natin ang lakas na nanggagaling sa Kanya. Hingin natin ang gabay na Kanyang handang ipagkaloob sa atin. Why? Because He mediates for us. Siya'y namamagitan upang nang sa ganun magawa natin ang tama. Siya'y namamagitan upang nang sa ganun tayo'y manampalataya. Grabe mga kapatid, mga kaibigan. You know? When you start looking at your life in the lens of the love of God, when you start reviewing it, pagbabalikan nyo po yung mga inyong karanasan, mula noon, makikita po talaga natin na tunay na ang Diyos ay nag-iingat, naggagabay, sumasama, at nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Alam mo yun, makikita mo yung bawat kilos. Makikita mo na yung bawat pangyayari sa buhay ay dinadala tayo sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Makikita mo yung bawat pangyayari. Makikita mo yung mga simpleng mga bagay sa paligid mo ay ginagawa o pinapahintulot ng ating Panginoong Diyos na ating makita, marinig upang nang sa ganun, makilala natin siya at maisuko natin ang ating buhay sa kanya, maunawaan nating dakila ang kanyang pag-ibig at ang nais niya ay we respond in faith in His love. And when we have responded in faith, yung ating mga kilos na bunga ng pananampalataya will be pleasing to the Lord. At hindi lang yun mga kapatid. Maging ang kilos natin sa ating mga kapwa, magiging kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Hindi lamang sa ating Panginoong Diyos yung ating mga kilos, pati yung kilos natin sa ating kapwa, magiging kaaya-aya. It will be pleasing to God. Yung mga pagtulong natin sa ating kapwa, yung pagmamahal natin sa ating kapwa, yung pag-minister natin sa ating kapwa, magiging kaaya-aya rin sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa Romans 12:10-13, be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer, distributing to the needs of the saint, given to hospitality. Mga kapatid, mga kaibigan, if we have responded in faith sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, itong mga binanggit ni Pablo sa aklat ng Roma, makikita sa ating mga kilos.
We will do service. We will do service. We will be patient. We will be loving. We will be hospitable. We will be loving the people around us. At yung paggawa natin ng mga bagay na ito sa ating kapwa, na bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo will be pleasing to God. So, yung action natin sa ibang tao will also be pleasing to our Lord and Savior, Jesus Christ. Mga kapatid, mga kaibigan, I hope and pray na dito po sa pinag-uusapan natin God's love and justice, we are understanding more the love of God. We are understanding more kung paanong magiging kaaya-aya sa ating Panginoon because there's only one that we should please. We should be pleasing God. Kaya nga po ang ganda ng pinag-uusapan natin. And it's impossible to please God without faith. At paano tayo magkakaroon ng faith na yan? Pag naunawaan natin that God is reaching out to us. He's reaching out to us through His words. He's reaching out to us through different ways and forms. And when we respond to that, yung mga kilos natin, ang dahilan ng ating mga pagkilos at paggawa, mabubuting kilos, yung ating obedience, ang dahilan is because we have understood the love of God in our lives. And that's why it will be pleasing to God. Kaya balanse mga kapatid, yung faith, yung grace, and law. Hindi mo mapaghihiwalay yan. Nandun ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. At nandoon ang pagkilos, yung ating mga pagsunod. Pero tandaan niyo po, ang pagsunod natin ay dapat bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ang tunay na may pananampalataya, makikita sa kanyang mga kilos. Pero posible rin sa ating banal na kasulatan na tayo'y sumusunod, pero ang ating mga pagsunod ay hindi bunga ng pag-ibig. Hindi bunga ng pananampalataya. That's why we need the prayers. We need to pray for each other. We need the Holy Spirit sa ating mga buhay. Nawa po'y na-bless kayo dito po sa ating simpleng pag-aaral na napakaganda to be pleasing to God. We look at the image. We look at God. How He is pictured in the Bible. He delights in His children. The ingredient is faith. We respond in His love through faith. We respond in His grace through faith. And the invitation for us is to ask the power of the Holy Spirit that if we are doubting, may He help us in our unbelief. At nawa po ang ating mga kilos, maging sa ating mga kapwa, ay maging kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po mahal na Diyos sa aming napag-usapan na pag-aralan ngayon. Nawa po mga bagay na ito ay makatulong upang mas lalong lumalim ang aming relasyon at pagmamahal sa inyo. O mahal na Diyos, hinihiling po namin ang inyong paggabay. Sa aming mga sarili kami mga mahihin at walang magagawa. O mahal na Diyos, tulungan niyo po kaming makita, madama, patuloy ang inyong pag-ibig para sa bawat isa sa amin. O mahal na Diyos, hindi po namin kaya sa aming mga sarili. Lord, tulungan niyo po kami sa mga panahon na ang aming mga pagkilos at paggawa ay ang dahilan po namin ay ang aming mga sarili. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging maging klaro sa amin ang inyong dakilang pag-ibig. Nawa po ang bawat kilos namin sa pagtulong namin sa aming kapwa, paglilingkod namin sa aming mga church, paglilingkod namin sa inyo, paglilingkod namin sa aming mga paligid, ay bunga ng dahil sa inyong pagmamahal, sa aming Panginoon Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Lord, purihin po kayo sa inyong kabutihan at pagmamahal at nawa po anumang pagsubok at problemang dumating sa aming lahat. Manatili kaming nangahawak at nananampalataya sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami na mamuhay ng ayon sa inyong kalooban at laging isipin ang mga bagay na kaaya-aya sa inyo. Patawarin kami sa aming mga kasalanan sa pangalan namin Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating pag-aaral na ito. Nawa po'y nakinabang kayo, nawa po'y na-bless kayo, at nawa po'y patuloy na sama-sama pa tayong mag-aral sa mga susunod na ating mga leksyon. At maraming salamat po sa patuloy na pag-share ng ating programang ito. At maraming salamat rin po sa patuloy niyong pananalangin sa ating mga paglilingkod. And again mga kapatid, please pray for your servant na ako po'y, again, we will start again po itong mga ministries po natin in different places. We hope to see you in person kung nasan man po kayo at hopefully madalaw po namin kayo. If God's will,
At kung hindi naman, praise the Lord na we can still study through digital platforms. So muli po, maraming salamat. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos at magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral.